Magandang umaga po. Ako po si Rafael Cesar ng GRC, Caloocan Pasig City Extension. Nandito po ako para bigbigay ng mga katanungan kay Pastor Arnel Justiniano upang sagutin ito. Ito po siya. Yan. Ako po si Pastor Arnel Justiniano. Ako po ang pastor ni Brother Rafael. Yan, okay po. Pastor, pwede po ba kayong magbigay ng maikling background check po sa inyo? Paano po kayo naging pastor or paano po yung mga hakbang nyo na pagiging pastor para maano ang disiplina or magamit nyo ang wikang Pilipino sa ibang tao? Okay. Ako po ay naging isang pastor sapagkat ang aking tatay ay pastor din. Ako po ay lumaki sa pamilyang naglilingkod sa Panginoon. Sinundan ko yung aking tatay sa pagiging pastor sapagkat nakita ko na ang paglilingkod sa Panginoon ay ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ng tao at ito'y hindi lamang naglilingkod sa Panginoon kundi nakakatulong din sa madaming tao. Ayan, maraming salamat po, Pastor. Pastor, meron po ako ditong 10 katanungan. Okay lang po ba na sagutin po natin to? Okay. Sige po. Ang unang katanungan po, gaano kadalas ninyo ginagamit ang wikang Pilipino sa inyong trabaho o disiplina? Siguro Pastor, i-rate na lang po natin siya ng 1 to 10 kung gaano natin siya nagagamit. Siguro, kung i-rate natin 1 to 10, siguro 10 kasi ito yung mode ng ating pag-uusap. So, madalas talaga ginagamit ito sapagkat naiintindihan ng marami. Okay, maraming salamat po, Pastor. Pastor, ito po ang pangalawang pong katanungan. Anong mga sitwasyon o gawain ang mas ginagamit ng Pilipino? Madalas natin itong ginagamit sapagkat ito'y pamilyar sa atin, sa ating pakikipag-usap sa lahat ng tao, ng mga kasalamuhan natin. Ito yung madalas natin ginagamit sapagkat ito yung natural nating lengguwahe. Okay, maraming salamat po. Ang ganda po ng sagot ni Pastor Ernel, no? Pangatlong katanungan po, Pas. Ano ang kahalagaan ng paggamit ng wikang Pilipino sa inyong disiplina or pagdidisiplina ng anak? Alam po namin na ibang po sa atin kasi may mga anak or may mga kapatid na mas bata sa atin. Paano niyo po siya ginagamit? So, ginagamit ito para pangaralan sila sa lengguwahe na mauunawaan nila at sa palagay ko pag sinabing Pilipino madaling maunawaan yung lengguwahe natin at madaling i-express sapagkat pag sinabi mo yung mga lengguwahe na ginagamit natin ay madali nilang naunawaan. Salamat po. Ang pangatlong katanungan po pang-apat po natin katanungan, ano ang mga hamon sa paggamit ng wikang Pilipino sa trabaho academic sa school or sa trabaho po? Ano yung mga nararanasan natin parang conflict sa English? Siguro yung terminology o mga ginagamit na hindi natin masyadong ginagamit sa Tagalog. Pag tinranslate natin yung ibig sabihin, yung ibang mga translation ay hindi naintindihan sa wikang Tagalog sapagkat hindi natin madalas nagagamit. Kaya yung magamit tayo ng lingwaheng English para naintindihan natin ng lubos. Maraming salamat po, Pastor. Yun, dahil po dyan, yung sa sinabi po ni Pastor na yun ang mga hamon kasi alam po namin ng mga estudyante at alam po ng ibang pong tao ay ang pagta-translate o paglilipat ng mga salita sa wikang Tagalog papunta sa wikang English ay mahirap. Yan. Sa panglimang katanungan po, meron bang mga terminolohiya Pilipino na ginagamit nyo sa araw-araw? Meron. Sapagkat yung mga madadaling salita, yun yung madaling ipaliwanag sa mga tao sapagkat
yung mga malalalim na terminolohiya, hindi maintindihan ng natural na mga Pilipino. Ayan, maraming salamat po, Pas. Ayan. Pang-anim na tanong, paano nakakatulong ang paggamit ng wikang Pilipino sa pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan o kliyente? Ayan, sakto po, Pas, kasi alam ko po na may work kayo. Paano nyo po siya nagagamit ng wikang Pilipino? Sapagkat yung wika natin, madali itong maintindihan ng ordinaryong tao. So, pag ang instruction or ang yung gagabay sa kanila ay ginamit mo sa wikang English, ay mahirap makaunawa yung simpleng tao na lalo-lalo na yung mga hindi nakapag-aral. So, malaking bagay yung paggamit sa wikang Pilipino sapagkat lahat ng uri ng mga Pilipino, ito yung mas madaling naunawaan. Ayan, salamat po, Pas. Pang-pitong tanong, sa inyong opinion, dapat bang mas palawigin ang paggamit ng Pilipino sa inyong disiplina at bakit? Para sa akin, bilang isang Pilipino, napakahalaga na yung ating kinagisnan, yung ating kultura ay gamitin natin upang mas lalong napalawig yung ating kulturang Pilipino na kung saan pag hinambing natin sa ibang mga bansa, sila ay lalo na yung mga bansa na lengguwahe lang nila ang kanilang tinatangkilik at dahil doon nagkakaroon ng progreso yung kanilang bayan. Ganon din po sa atin, malaking tulong po ito kung ito po yung ating gagawin na pagbibigay ng instruction sa mga tao at malaking tulong din sa ating bayan sa pagiging maka-Pilipino. Ayan, salamat po, Pas. Ang pangwalang tanong, ano ang mga paraan upang mas mapadali o mabuting ang paggamit ng Pilipino sa inyo? Yung nakakabuti po, Pas, paano po siya natin may papabuti? Pas. Bilang pastor, ano po, napakahalaga po ng paggamit sa wikang Tagalog sapagkat wala naman po tayo mga membro na foreigner. So, napakahalaga na ito yung gamitin ng mode na komunikasyon sapagkat ito po yung mas madaling maintindihan na nakararaming mga Pilipino. Okay po, maraming salamat po, Pas. Yan, pang-siyam na tanong, nakakaranas pa kayo ng kalituhan o hindi pagkakaintindihan sa paggamit ng wikang Pilipino? Maraming mga salita sa Pilipino na maraming kahulugan. So, pagka hindi natin masyadong ginamit ito ayon dun sa kanyang ibig sabihin na nagbibigay ito ng ibang kahulugan sa ibang tao. Yun siguro yung isang bagay na magkakaroon ng kalituhan sa paggamit ng wikang Pilipino. Pero yung iba naman po ay mas madali siyang gamitin sapagkat ito yung salitang pinagisnan natin mula sa pagkabata. Ayan, maraming salamat po, Pas. At ang huling katanungan po ay, maaari bang ibahagi ang isang halimbawa kung saan ang pamilya ng Pilipino ay nakakatulong sa pag-unawa o paglulutas ng isang problema sa inyong disiplina? So, bilang isang pamilya na naglilingkod sa Panginoon, napakahalaga po ito na itong lengguwahe natin ay yung ginagamit natin sapagkat yung mga anak natin ay madaling nakakaunawa sa wikang Pilipino. At the same time, pwede po natin itong gamitin na ibahagi sa ibang mga pamilya sa komunidad natin. Sila rin ay nakakaintindi ng ganitong lengguwahe. Madali at hindi na kailangan ng mabigat na pagpapaliwanag sa kanila. Simpleng pananalita ay nakakaunawa sila. At sa palagay ko, ito talaga yung pinaka-mainam na gamitin
lingwahe para magbigay ng turo, aral sa kanila. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak, Pastor Daniel Justiniano. At sana po lahat po ng nakakapanood ng video na to ay may natutunan sa kanyang buhay at sa kanyang mga pagpapaliwanag. Ngayon po, dito na po natatapos ang ating video ng Feel This. Maraming pong salamat.